panig, meron din kaming panig, no? At pero gusto namin na yung panig namin, ito ay nakasalig pa rin doon sa facts, no? At maikling-maikli na lang, ano? Ang ayoko na nakikita ko din, yung hinahalo yung iba't ibang issue sa impeachment. O bakit daw ini-impeach? Kasi si presidente daw ay mayroong minamaniobra daw niya ang Senado at ang Kongreso, at dahil daw sa usapin ng Hacienda Luisita, ngayon pati yung Marojas at saka yung Binay issue nahalo na rin. Respectfully, I would like to say, ngayong yung presidente, probably binraso niya nga yan. Probably yung Senado at yung Kongreso ay napa-agree niya dyan. Pero nandyan na rumolyo na ang sistema. So siguro ang dapat nating makita dito, mag-focus tayo. Hindi ang issue dito, Luisita. Hindi ang issue dito ay ang kung ano-ano, kundi yun ang moral fitness ni Chief Justice. Huwag tayong magpalihis sa issue na yan. Moral fitness, although hindi mo mababasa yan sa konstitusyon talaga, pero yung betrayal of public trust, nandun nga yun sa konstitusyon. At yung pagkalagay dun sa konstitusyon, malinaw din na pag-usapan during this trial na hindi nga siya pinilit siyang buksan at hindi siya lagyan ng specifics. Kaya tanong natin kay GP, Jeep, sa mga kabataan o sa inyong mga estudyante, student leaders, ano yung tingin ninyo, nung definisyon nyo dito sa public trust requirement ng isang Chief Justice? At base sa iyong mga diskusyon, ano yung amount of, parang sabihin na natin, negligence or pagkakamali para mabasag itong tinatawag nating trust? I can't speak for everyone, pero we did a survey a month ago, March, no? We did 5 surveys sa 5 schools. Ateneo de Manila University, De La Salle University, University of the East, Tarlac State University, tsaka Ateneo de Davao University. And then, across the board, mababa yung trust rating ni Chief Justice Renato Corona. And we did the survey because we wanted to know the appreciation of young people towards the impeachment process. And at the same time, parang gusto namin magkaroon ng correlation kung bakit nga ba ganito yung trust rating niya. If ever mataas, ano yung reason? And if ever mababa, ano yung reason? Maraming mga comments na lumabas. Yung mga comments kagaya ng hindi paglabas ng SALN, ng tamang SALN, hindi pag-disclose ng dollar accounts, hindi pag-testify sa impeachment court. We think na yung moral fitness nagkakaroon ng mas cloud of doubt because of the fact na maraming questions are left unanswered because of these actions of the Chief Justice or because of these actions of the defense team nga na let's keep it legalistic, let's keep it ganito yung nakalagay sa mga dokumento, etc., etc. And then, meron kasing gut feeling, I would think, no, maraming gut feeling na yan ay hindi sa akin, yan ay sa anak ko, pero it has been done several times. These are not, you can fool us once, but it will be a joke on us if you fool us twice. Parang ganun nga. So because of these questions that are left unanswered, naki-question lalo ang moral fitness ni Chief Justice Renato Corona. Nice ko namang tanungin si Carl, no? Nabanggit nga ni Professor Xiao kanina, nag-aaway-away na sa social media sa pag-reply at talagang minsan ayaw magpatalo. Sa palagay mo ba kailangan na magtatag ng Code of Ethics para dito sa mga nagbablog at sumasagot, at kapag ginawa niyan, susunod kaya itong mga tao? Right now na wala pa tayong batas patungkol dito. Sa akin po, it's always welcome na may code of ethics na nakasulat. Pero at the end of the day, hindi ako naniniwala na kailangan kontrolin lahat ng mga nakikisama sa diskusyon. In fact, kahit whether I agree with them or not, we always welcome na may diskusyon. Nakakapikon lang minsan, tama yung sinasabi ni Xiao, minsan nalilihis sa usapan, etc. Pero parang personally tanggap ko na ganun talaga yung usapan eh. You can't rule that out. I think the better option is to encourage more people. Kasi parang if you have more people and if you have more sane people, if you have more sober people in the discussion, ma-OOP, ma-out of place yung mga pasaway. So imbis na kontrolin yung mga pasaway, encourage na lang natin yung mga matitino na sumali sa usapan. Kasi sa tingin ko po, mas marami pong matitino dyan na silent majority, na feeling ko if they just are as aggressive or as passionate or mapakinggan yung side nila, mas titino yung usapan. Nick, meron tayong katanungan from our audience from
Wesleyan University, Charlie Timoteo. Charlie. Good afternoon po. Ang tanong ko lang po ay, ano po ba ang mga batayan para paniwalaan ang mga nakalagay sa social media? O Sir Harry, kayo po nagsusulat. Ano po ba kung meron po bang batayan para yun nga, paniwalaan yung social media? Kasi nabanggit nyo kanina yung source, kung sino yung nagsulat. Alam mo kasi sa akin, itong social media, itong internet, ito'y nagbigay lang ng parang buhay dun sa ideal natin na magkaroon talaga ng freedom of expression. Ang importante, nararayan yung pagkakataon na yung mga ideya ay ma-express, hindi naman dapat paniwalaan lahat. In fact, sinasabi nga ng batas na yung true test of a thought para maging katanggap-tanggap na katotohanan ay yung kapangyarihan niya na matanggap nga bilang katotohanan. So, ibig sabihin, nandyan yan, kung ang sasabihin mo ay fantastic, wala naman talaga maniniwala sa'yo. Kanina sabi natin, kinakailangan ba ng Code of Ethics? Wala rin pagkakaiba yan sa pag-ordinaryong diskurso. Kung ikaw ay bastos, sino makikipag-usap sa'yo? Iiwanan ka ng tao. Ako, nagsusulat ako sa isang pahayagan na may online. Yung pahayagan na yan, kilalang pro-GMA. So sa umaga, makikita mo yung mga komentaryo, puro mura sa akin. Pero ano nangyayari? Pagdating na alas 9, pag pumasok na yung administrator, binubura silang lahat. Paano ngayon yan? Nagbubura kayo, buburahin din naman kayo. No? So kung ayaw nyo mabura yung mga sinasabi nyo, huhusayan nyo naman yung isusulat ninyo. No? So sa akin talagang, it's freedom of expression. Pero ang freedom of expression lang ay naririyan para magkaroon ng pagkakataon na magkaroon tayo ng paninindigan, pero nasa atin pa rin niya kung anong dapat paniwalaan. Marami ng mga means nga para mag-express. No? So, kay Sir Mon muna, gusto ko itanong, dahil Sir Mon, sa Amerika, sa ibang bansa, first world, yung circulation ng printed media, printed dyaryo ay pababa. In fact, marami na ngang nalulugi daw, Nick, at nagiging electronic na lahat. Sa ating bansa po ba, may alam po ba kayong mga pag-aaral, yung pag-shift na ganyan, at yung, is there a growing parang percentage of people na na-impluensyahan nitong social media versus yung traditional media? Well, isang trend na ngayon yan na yung mga dyaryo, yung lalo na yung nalulugi, ay nagsishift at o kaya nagkakaroon ng mga websites na. At in fact, isang growing trend yan. At marami sa kanila kumikita. May mga nalugi din, pero marami kumikita. Actually, mas doon mo dapat tingnan yung ganyang phenomenon kasi a social media is a media. Kagaya ng print media or television. Yung growth ng technology, neutral ang epekto niyan eh. It can be used for good, it can be used for bad. At usually, nagsisimula yun, walang rules yan. Ang simula ng internet, mga scientist actually lang yan eh. Bago naisipan ng iba na bakit scientist lang nag-uusap sa isa't isa, baka pwede naman general public. At ngayon, lampas-lampas na. It's entirely a social media. In the sense na yung buong lipunan, kung gustuhin, ay pwedeng sumama dyan. And from that point of view, nagkaroon na ng mga iba't ibang attempt to regulate it. Ako tingin ko, the same story na nangyari sa ibang media na nagsimula sa walang rules. Patungo sa kung anong rules. At hanggang ngayon, in fact, nagdidebate pa kung yung television ay ganito at ganyan. May mga parental control sa movies, pinag-awayan pa yan. The same will happen to the social media. But at the end of the day, I agree sa point of view na freedom of expression ang usapin dito. Ang mas usapin kung sino yung magde-decide kung tama, mali, maniwala o hindi, ay yung mismong gumagamit ng social media. Hindi ang any institution, whether gobyerno yan o industriya, ang pwede magkaroon ng ganyang klaseng rule. Otherwise, may problema na tayo sa censorship dyan. Tanungin natin si Attorney Trixie Angeles, yung IBP ba, meron bang ginagawa? Kasi may freedom of expression tayo. Pero may limitations din, And what about yung mga dubious characters na, o silang mag-a-administer at pwedeng burahin yun lang, gusto nilang lumabas, yun ang lalabas, yung mga ibang they want to express themselves, buburahin niya. Anong recourse ng ganon? Ano yung dapat gawin? The IBP itself, hindi Yes. kasi ang regulations namin pertain only to lawyers, no? But on the internet, as was mentioned, the good goes with the bad. Even anonymity is part of it. So, the rule is always freedom of expression. Minsan may nasasaktan dahil doon. I'm sure
every one of us who's wired here has experienced it at one point or another. Masakit. Pero that's the price we pay for expression. And Attorney Roque is correct. Eventually, it will regulate itself. So dito, nobody is asking for regulation of the net. There is, however, a growing trend in Western countries, in the United States itself. Marami na silang nire-regulate on the internet. Forms of speech, particularly dangerous, what they characterize as dangerous speech pagka yung estado na ang tinitira. Hindi pwede yun dito because that's the, and our historian will bear this out, is that the Filipino culture is by nature radical, by nature questioning, by nature everybody who raises his head above the crowd gets it. We're a collective people so we respect the collective. Pagka merong na i-increase or somebody rises above the crowd, then that person will be subject to the test of the collective. So in this case, it's actually okay to just let the internet regulate itself. At least dito sa jurisdiction natin, we take the haters together with the complimenters. Now you have Facebook where you compliment yourself. But yung IBP has a website, right? Yes, You have it a does. web presence. So what do you do with it? We put information. So Walang The opinion haters doon. and lovers din doon. Ganon. of course we do. I mean, by nature, there's feedback, pero we don't have we're not as exciting, I think, as the other blogs, no? But you can trust the materials that are on the IBP because we